Galang-galang na konsehalos ng bayan ng Tagkawayan, sisimulan na po natin ang ating pangkaraniwang pagpupulong sa araw na ito sa pangunguna po ng ating kagalang-galang pangalawang punong bayan at tagapangulo ng Sangguniang Bayan, kagalang-galang Danilo Lalunio Liwanan. Lahat po ay inaasahan ng tumayo. Okay na. Sa pong magandang umaga sa ating lahat, sa ating mga kagalang-galang na konsehal ng ating bayan. Ganun din po sa ating bisita mula sa LTO. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pangunguna po ng ating kagalang-galang konsehala, Reby Aquino Masangkay. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, dumating kami sa iyo ngayong araw na humihiling para sa iyong gabay, karunungan at presensya habang sinisimulan namin ang pulong na ito. Tulungan mo kaming maging makabuluhan ang pulong na ito. Maging daan kanawa namin upang magkaroon kami ng pagkakaisa para sa ikauunlad ng pamayanan. Punan mo kami ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, upang sa aming paggawa ng mga desisyon na maaring makaapekto sa mamayan, makita nawa naming sa iyo nagmumula ang lahat ng kapangyarihang mamuno dito sa daigdig. Patuloy mong ipaalala sa amin na ang lahat ng ginagawa namin dito ngayon, ang lahat ng aming makakamit, ay para sa pagtuklas ng katotohanan, para sa kabutihan ng nakararami, para sa paglilingkod sa bayan at sa bansa, at para sa kaluwalhatian mo. Pagpalain mo kami, Panginoon. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas, Bayang Magiling. Taas po natin ang ating kanang kamay para po sa panunumpa. The Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinance to redound to the general welfare of my constituents in their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tried the pathways of local legislation, may the mighty God my mind and heart that I shall be true to my constituent in the Filipino people. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ang ating mag-aalang na pagbati. Pati na po sa ating mga kababayan na kasubaybay ngayon. Pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Magandang umaga po muli, kagalang-galang ng tagapangulo. Pinababatid po ng kalihiman ng Sangguniang Bayan na ang ating pong si Konsehal Ford Salumbides, Konsehal Choi Ilyasar at Konsehal Angela Salumbides ay nakasumpo. Ang katitikan po ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na ginanap noong Hunyo 10, 2024 sa SB Session Hall
ay naipadala ko na po sa kanilang email at ito po ay kanila na pong natanggap. Kung kaya po ito po ay hinihiling ko na mapagtibay na po ng ating pong kagalang-galang Roberto T. De Vero. Konsehal Bomel De Vero. Magandang umaga po sa atin lahat. Ako yung humihiling sa ating kapulungang ito na maipasa na ang nakaraang katitikan. Kung kaya po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan, pinangaluhan ni Konsehal Josie Wagan, mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay ang ating nakaraang katitikan. Maraming salamat po. Sa ating pong kalendaryo ngayon ay may nagpatala po para po maging panauhin ng Sangguniang Bayan. Wala pong iba po ang kababagong talagang LTO Chief OIC ng Tagkawayan Quezon na wala iba kundi si Ginoong Nazmir J. Taib. Kasama po ang ating pong kababayan na si Jeffrey T. Ilyasar bilang law enforcer. Salamat po. Ano man na? Yung suspension. Konsehal Reby Masangkay. Minumungkahi ko po na pansamantalang masuspend ang ating panloob na patakaran para po pagbigyan ang ating pong mga panauhin. Salamat po. Mungkahi po ay pinangaluhan ni Konsehal Butok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin po sinususpindi ang ating panloob na Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay bagong talaga na OIC ng LTO Tagkawayan. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pagtanggap niyo sa akin. Ako po ay originally from Sulu Province. Ako po isang Muslim po. Then po ako ay 1998, sa Lipa na po ako nakatira. Ako po ay 18 years law enforcer po. Ako po ay muli ay nagpapasalamat sa inyong pagtanggap po sa akin. Maraming salamat po. Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Sir, pwede ko bang pakibanggit ng pangalan niyo? Hindi pa Ay, ba? ano po, ako po ay si Najsmer Taib po. Najsmer. Taib po, Taib. Yes, sir. Medyo po ay ano lang, kakaiba lang po talaga ang pangalan. Ay, sana po ay magampanan ko ng maayos ang aking trabaho dito sa bayan ng Tagkawayan. Maraming salamat po. Konsehal Bomel De Vero. Salamat po, Tagapangulo. Sir, good morning. Congratulations po. Welcome po sa bayan ng Tagkawayan. Pakalang po, matutulungan nyo na kami. Doon sa mga bulwang pong motor, pagka dumadaan po dito sa ating National Highway, talaga nakakabulaho po siya. Chief. Actually po ay, ako po ay habang ako'y nandito po ay ako po'y manghuhuli sana. Sana naman ay para kasi ang ano ni Gob ay yung lalo na yung hindi nag-helmet. Pinapahuli talaga dahil po ay para sa kaligtasan. Ay ang gusto ko sana po ay dito sa Tagkawayan ay makapag-rehistro ng hindi na dumating po sa paghuli. Ano po? Kasi sa totoo lang po ay pag natikitan po namin ay medyo mabigat po. Ano po? Sana po ay yung mga kababayan natin ay pumunta na lang sa LTO muna magrehistro para wag na po magantay mahuli pa. Kasi po ay ang hindi pag-rehistro po pag nahuli ay 12,010 po. Kaya sana po mayroon mag-volunteer doon na mga taga rito na mag-rehistro na lang kasi hindi po maiiwasan mahuli. Kasi kami po ay
Yung order po sa amin galing sa Manila po ay paigtingin ng paghuhuli ng mga lalo-lalo na hindi nakarehistro at saka walang license at saka hindi naka-helmet po. Chief, uulitin ko lang, 12,000 po yung hindi nakarehistro. Yes po, yes po. Yung pong walang helmet, 1.5 po. 1,500. Pagka isang taon po siyang hindi nakarehistro, umabot po siya ng 2 taon, 12,000 pa rin po ba? Basta po ay may huli, ang babayadan po ay 12,000. Pero pag po ay nirehistro niya, kahit ilang taon po yan, halimbawa po ay pagpalagay natin ay 3 taon hindi nakarehistro, ang isang sasakyan po, ay pag po siya nag-volunteer, pumunta sa LTO na wala po siyang huli, ay ang pagbabayaran niya po sa rehistro ay 2.5 taon. Ibig sabihin po ay isang, pag motor kasi 240 plus 240 plus 120. Tapos ay plus 10, yung pong legal research fund, plus po ay yung mga smoke emission at saka insurance po. Manggagaling po sa private Thank you po. So, 240 po per year. Yes sir, yes sir. Saka pa lang po papatong yung new registration na 10,000. Tama po ba? Hindi po. Ang po doon, ang ito po, pag po walang huli, yun lang pong babayaran. Halimbawa, expired ka last year, di ang magiging babayaran mo ay 240 plus 120. Pag po naman ay may huli, magbabayad pa rin ng 12,000. Pagkatapos po, i-register pa rin niya po. Salamat po, Chief. Chief, isa pa po. Kasi meron po tayong binigyan ng student permit. Yes po, yes po. At ipinagmamalaki po ng bawat isang may hawak nito na sila daw po ay may lisensya na. Chief, pakipaliwanag po kung ano pong pagkakaiba nung talagang professional license at saka yung student permit. Ay, napakagandang katanungan po. Ano po? Meron po tayong, pag student permit po, yan po ay permit para pwede tayo turuan mag-drive ng duly driver license na may akmang code. Ibig sabihin po, pwede ka mag-practice sa pribadong sasakyan na may kasama ka may driver license na akma sa code po. Dito kasi sa Pilipinas, sir, ay mayroon tayong 2 driver license. Ibig sabihin po ay mayroon tayong non-pro at saka pro. Yung pong conductor license po, hindi pwede gamitin sa pag-drive. So, ang student permit po, definitely hindi po pwede gamitin pag-drive dahil po ay may paglabag po sa batas po. Pero pag po ay may kasama siya ay duly driver license ay pwede naman po. Pwede na po yung Chief. Yes, Chief, sir. dalawa po yung professional at sub-pro at saka professional. Yes, sir. Yes, sir. Alin po doon sa daw? Kung ako'y sub-pro, pwede ba po kung kasama na po ako ng may student permit? Yes, sir. Pwede po, pwede po. Basta Pwede akma po ang code. Opo, yun po. Salamat po, Chief, sa paglilinaw kasi thank yung you mga po. kababayan po namin ay pag may hawak na po na student permit o student license, ay naglalakas ng loob na mag-drive ng motor o anuman sasakyan. Ay pinaabot po na sa inyo na yun po ay kinakailangan ay may kasama pang professional Yes po, yes po. driver. Dudugtungan ko lang po. Dahil sa, meron po tayo kasing Republic Act 10930. Ano po? Yun po ang pamantayan, panuntunan, pagkuha ng student permit. Yan pong student permit ay, ang validity niya ay sa loob ng 1 taon. So, pinakaano dyan, kung ikaw exactly na 32 days, pwede ka na po mag-proceed, kumuha ng non-pro. Pero pag po wala pang wala pa siyang kakayanan, ibig ko sabihin, kulang pa ang budget, pwede po siya ay kumuha sa pagitan po ng sa loob po ng 12 buwan ay nakakuha siya ng practical driving course. Kahit po hindi siya makakuha ng agad-agad ng
non-pro ay pwede niya po gamitin within 2 years. Yun po ang napapaloob sa Republic Act 10930. Ganun po yun eh. Yun po yung driving study. Tama po ba? Yes sir. Ibig ko sabihin po ay kung kumulang si budget ay pwede po siya ng 2 years makakapag-renew to non-pro. Pero after ng 12 months, hindi niya na pwede gamitin sa pagka-practice sa pagka-drive. Kahit po may kasama siyang duly driver license. Opo. Thank you very much. Opo. Ay, sir, paano po yung, let's say yung, kinakailangan po magkaroon ka ng driving academy. Yes sir. Sa PDC po. Bago ka bigyan ng lisensya. Yes sir. Yes, Tama sir. po ba? Yes sir. Yun po ay doon sa 4 ang gulong, sa 4 wheels. Ngayon po, pag-stay kayo, mayroon po tayo din, dati kasi RC code ang ginagamit, restriction code. Ngayon, binago po. Ngayon, driver license code. So, meron po tayong, basta po ngayon bagong license ka kumuha, I mean, new. Pwede ka kumuha ng A1, A1, B, B1, B2. Yun po ang pwede mong kunin. Yung mga bago pa lang nakakuha ng student permit. So, may mga period na saka ka mabibigyan ng professional. Kumbaga, dapat hawak mo na may mga certain year para makakuha ka ng professional. Hindi tulad ng panahon ko, kumuha ko ng driver license ay pwede magdiretso ng pro. 75 pesos lang noon kasi ang student permit, tapos 100 ang medical. Ngayon po ay may exam, may TDC tinatawag, mayroon pang driving school. Pero ang totoo niyan po, mayroon naman tayong project ang government na libre kumuha ng TDC. Kaya lang po ay dito sa Calabarzon ay ang nagbibigay lamang ay sa deck namin sa Alaminos. Actually, dati ako nagtuturo doon sa Alaminos po. Pwede po kumuha doon ng basta taga dito sa atin, pwede pumunta doon ng magpa-schedule na makakuha ng libreng TDC. Pero mayroon din po ay project ang government na halimbawa po ay yung mga malalayong lugar. Pwede naman po mag-request sa aming regional office na para makapag-conduct ng libreng TDC. Pero dito siguro sa dahil meron tayong driving school, ay dyan lang sa privat. Pero yung mga malalayong lugar po, walang driving school ay kahit siguro may driving school, pwede naman siguro mag-request. Yun ay depende po sa mapagkasunduan ng yun po ay walang binabayadan. Sige po, Chief. Marami pong salamat sa pagpapaliwanag. Po. Thank you very much po. Sana po ay matulungan niyo ako sa aking trabaho para maging maayos po. Thank you very much po. Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair. Chief, magandang umaga. Chief, meron po kasi ako dito binabasa na ordinance na amin didinigin mamaya. Nakasaad po dito yung barangay na minor de edad na kabataan na 13 taong gulang pa ba na huwag magmaneho ng motor. Tatanong ko lamang po kung ano po ba talaga yung legal age para makakuha ng student permit ngayon. 16 years of age po pwede na kumuha na may parental consent po. Okay, 16 years old po. Yes sir, yes sir. With parent consent. Yes sir. Sige po, para po mamaya ma-advise namin na baka pwede nang gawin hanggang 16 na. Kasi po ang nakasaad dito sa kanila hanggang 13. Ano po? Sige po. Idagdag ko rin po pag po 16 makakuha ng student permit, 17 po pwede na rin kumuha ng non-pro na may kalakip din parental consent po. Okay, sige po. Maraming salamat po, Chief. Ay, Thank you, Mr. Chair. Thank you very much po. Baka po ay pwede magpa-picture sa inyo para naman Sir. Sige po. Ay, Konsehala Reby Masangkay. maraming salamat po. Maganda umaga po sa ating panauhin. Baka po pwedeng maya-maya yung picture. Sir, Ay, sige po. Wala problema. opo.
Sir, ano po ang mga serbisyong ginagawa po ng tanggapan ng LTO Tagkawayan dito po sa bayan ng Tagkawayan para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na hindi pa po nakakaalam? Bukod po sa panghuhuli at pag-i-issue ng driver's license, ano-ano pa po yung mga serbisyong binibigay po sa ating mga kababayan? At kung ano pong mga bayan ang sakop? Salamat po. Magandang umaga pong muli. Ay ma'am, ang pong binibigay ng LTO na pagbibigay po ng student permit sa mga karapat-dapat at saka pagbibigay ng license, pag-renew po ng ating mga sasakyan. Ngayon po ay ang pinapakiusap ko pati sa aming top management na malagyan po ng yung DRC, yung pong driving reorientation course. Ibig sabihin kasi meron po tayo ngayon tinatawag na demerit point dahil po sa batas. So pag ikay nakalima hanggang siyam, kailangan mag-reorientation. So nung ako'y nasa Lipa, po ako'y nagle-lecture, napapansin ko ang mga taga-Katanawan, taga-Tagkawayan, mga driver na huhuli ay napunta pa ng Lipa. So nung ako'y nilagay dito sa Tagkawayan, sabi ko sa aking hepe ng operation, ma'am, baka sakali ay pwede ako maglagay ng DRC sa Tagkawayan dahil nung ako'y nandito sa Lipa ay yun ang mga nakikita kong sa mga driver na napunta pa dito ay pwede namang So ngayon ay yun talaga ang project ko para kahit ako na mag-lecture at least kahit pa paano ay ang mga driver ay dito na lang sa Tagkawayan pumunta. Hindi na lalayo pa ng Lipa o kaya sa Alaminos, Laguna. Sana po ay nasagot ko ng maayos ang inyong katanungan, ma'am. Maraming salamat po. At yun na nga po sana yung follow-up kong katanungan. Maigi naman po at sana po ay ma-aproban ng regional LTO para po sa convenience ng aming mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you po. Siguro naman po, ang kagamitan na lang po pag kami this coming Monday po ay meron kaming TDO po. So baka makapaglagay na ako. Kahit ako muna mag-lecture, okay lang yun. Basta ang mahalaga, hindi na pupunta sa Kasi totoo lang, napakalayo ay yung pumunta sa tsaka magastos din po. Okay po, thank you very much po. Kung wala na pong katanungan, nakikiusap po ang ating bagong LTO chief na makapagpa-picture po sa inyo. So tayo po ay Konsehal Butok magpantay. 5 minutes break po, Mr. Chair. 5 minutes recess muna po tayo mga konsehal. Po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo at sa ating pong mga panauhin mula sa Land Transportation Office.
Iisa lamang naman po ang ating pong nakatalang pag-uusapan ngayon, yung pong kanina lamang po na dininig na tunton Supplemental Budget Number 1, Calendar Year 2024, na nagkakahalaga po ng 191,325 pesos and 94 centavos. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Konsehala Reby Masangkay. Ayun. Maraming salamat po sa ating tagapangulo. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Kahilingan po sa Sangguniang Bayan na mapagtibay ang Supplemental Budget Number 1 ng Barangay Tuntun at ito po ay dininig kanina sa level ng komitiba na nagkakahalaga ng 191,325.94 centavos. Supplemental budget ng Barangay Tuntun, pinangaluhan po na Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutod? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay ang Barangay Tuntun Supplemental Budget Number 1. Konsehal Juicy Wagan. Good morning po, Vice. Good morning po sa aking mga kasamahan. Good morning po, Bayan ng Tagkawayan. Ako po ay nagpapasok na isang kapasyahan ng buong galak na pagbati sa ginagalang nating miyembro ng Sangguniang Bayan, Cons. John Pacholo si Ilasar, Cons. Joy Ilasar, sa kanya pong masipag at matalinong anak na si Beatriz Paula de Luna Ilasar sa pagtatapos po ng kursong Bachelor of Science in Tourism Management, Major in Recreation and Leisure Management bilang magna cum laude sa University of Santo Tomas last June 18, 2024. Sapagkat bata pa lamang po ay kinakitaan na ang ating kababayang ito ng angking talino at kalaman sa lahat ng asignaturang kanyang pinag-aralan at aktibo sa iba't ibang aktibidades bilang isang mag-aaral. Sapagkat sa kanyang dedikasyon sa pag-aaral ay nakamit niya ang tagumpay sa kursong kanyang pinagtapusan. Sapagkat ang karangalang kanyang nakamit ay hindi lamang sa karangalan ng kanyang pamilya, kundi gayon din sa karangalan ng bayan ng Tagkawayan. Pagkilala at pagpupugay sa anak po ng ating kasamahan, Konsehal Choy Eliasar. Pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan. Congratulations, Konsehal Choy. Papagkilala na rin sa ating mga nasa Zoom, Konsehal Choy Eliasar. Kailangan daw dagdagan mo ito na pamerinda. Ayan. Pakilala rin po kay SK Angela Salumbides, nasa Zoom din po. At Konsehal Port Salumbides. Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Kung wala na pong pag-uusapan at wala na po tayong agenda, hinihiling ko po na itindig na ang ating pagpupulong. Maraming salamat po. Mungkahi po ng pagtitindig ng ating regular na pagpupulong. Pinangaluhan po ni Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.